Sa bawat patak ng ulan na di inaasahan, sa bawat init ng araw na tila sumusunog sa balat, may kwentong hindi natin laging nakikita. Isang kwentong tahimik na isinusulat sa hangin, sa dagat at sa lupa. Ito ang kwento ng climate change, ang pagbabago ng klima. Pero ano nga ba talaga ang nangyayari? At mas mahalaga, anong papel ang ginagampanan natin dito? Ang climate change ay hindi basta-basta pagbabago lang ng panahon. Ito ay pangmatagalang pagbabago sa average na temperatura at klima ng mundo. Ibig sabihin, hindi ito simpleng tag-ulan o tag-init na nalipat ng buwan. Ito'y mga pagbabagong nararamdaman sa loob ng dekada o kahit siglo. Simula noong Industrial Revolution, tumaas ng sobra ang paggamit natin ng fossil fuels, langis, uling at mga natural gas. Resulta nito, mas maraming carbon dioxide at greenhouse gases sa ating atmosphere. Parang kumot ito na hindi hinuhubad. Kinukulong nito ang init ng araw, kaya ang mundo unti-unting umiinit. Tingnan natin ang mga epekto. Pagkatunaw ng mga glacier sa Arctic at Antarctica. Tumataas ang level ng dagat. Coral bleaching sa mga reef ng Pilipinas. Patay ang mga coral, bagsak ang biodiversity. Mas matitinding bagyo tulad ng Yolanda. Mas mainit na tubig sa dagat. Mas malalakas na bagyo. Tagtuyot at pagkasira ng pananim. Apektado ang agrikultura at ang ating pagkain. Sa Pilipinas, ramdam natin ito. Hindi mo na alam kung kailan ang tag-ulan o tag-init. Minsan, sabay pa. Hindi aksidente ang mga pagbabagong ito. Nagsimula ito nang mas piliin natin ang kaginhawaan kaysa sa kalikasan. Gusali, sasakyan, pabrika at pagkaing nakabalot sa plastik. Lahat yan may carbon footprint. Pero di lang yan. Ang deforestation o pagputol ng kagubatan, lalo na sa mga lugar tulad ng Amazon at Palawan, ay nagpapababa sa kakayahan ng mundo na sumipsip ng carbon dioxide. Sa tingin mo, ano ang pinakamalinaw na senyales ng climate change sa inyong lugar? Comment down below dahil gusto namin marinig ang iyong obserbasyon. Ang pagbabago ng klima ay hindi lang problema ng kalikasan. Ito rin ay krisis ng tao. Mas maraming bata ang nagkakasakit dahil sa polusyon. Mas maraming pamilya ang nawawalan ng bahay dahil sa baha o landslide. Ang mga magsasaka, hirap sa ani. Ang presyo ng pagkain, tumataas. At kadalasan, ang pinaka-apektado ay ang pinaka-mahihirap. Kaya ang climate change, hindi lang environmental issue, isa rin itong social justice issue. Ang tanong ngayon, tapos na ba ang laban? Hindi pa. May magagawa pa tayo at kailangan magsimula ito sa ating lahat. Pagbabawas ng plastic, pagtitipid sa kuryente at tubig, paggamit ng bisikleta o carpooling kung pwede naman, pagtatanim ng puno at suporta sa green initiatives, pagboto sa mga leader na may malasakit sa kalikasan. Lagi natin tandaan, ang maliit na hakbang kapag pinagsama-sama
nagiging malakas na paggalaw. Ikaw, ano ba yung naiisip na paraan mo para makatulong laban sa climate change? I-comment mo yan sa baba at baka makakuha ng ideya ang iba mula sa'yo. Hindi natin kayang ibalik ang oras, ngunit kaya nating baguhin ang direksyon ng ating kinabukasan. Simulan natin ngayon dahil sa laban ng klima, kasama ka.